John 8:36. So if the Son sets you free, you will be absolutely free. Be free from blank and blank. Mamaya, you fill the blanks. Thank you, Father, that we can gather in the name of your Son, Jesus, and seek guidance, enlightenment, teaching from you. Kayo po ang mangusap, set us free. Free from all powers that we should be freed from. In the name of Jesus we pray with thanksgiving. Mark 5:1-20, siguro mga 100 beses na nating nabasa to. Pero nais nating gataan ng mga dagdag na kaalaman. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gerasenes. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Ito ay major ministry ni Jesus, magpalaya mula sa pagsapi ng masamang espiritu. And yes, merong masamang espiritu. Sariwain natin ang mga bagay-bagay na tungkol sa evil spirits. Luke 11:24, when an evil spirit leaves a person, it goes into the desert, searching for rest. But when it finds none, it says, I will return to the person I came from. Matapos na umalis ang isang espiritu mula sa isang tao na kanyang tinirhan without permission at wala siyang ibang makitang lilipatan, pinag-iisipan niyang balikan. Tingnan niyo ang katabi niyo. Pag-pray niyo lang, hindi naman siguro siya ang babalikan. Parang wala silang sariling bahay o territory, itong mga espiritu na to. Kaya trespassing and squatting on, possessing even dominated hosts. Wala silang kwentang bisita kasi sinisira nila yung kanilang host. At meron silang, yes, kakaibang powers. They are powerful but not all powerful. Ang mga anak ng Diyos na nananalig kay Jesus ay hindi dapat matakot sa mga espiritu. These spirits exist in another dimension, sometimes called in the air. Their native abode is other dimensions and space. Pero ang nakakapagtaka, nagsisiksik sila sa earth at sa creatures on earth. Now, evil spirits can damage their occupied hosts, can even bind, tali people. Kaya sabi ni Jesus, nung siya ay pinipigilang gumawa ng himala at magpalaya ng isang taong tinitirhan ng espiritu, Luke 13:16, ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. 18 taon na siyang nagdurusa. Ngayon gusto ko siyang palayain. Sasabihin niyo, araw ng Sabat, bukas na. Tagal na nga niyang nahirapan. Sabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Para sa ikabubuti ng tao ang Sabbath. At kung ikabubuti niya na may gawin tayo during Sabbath, let's do it. Evil spirits cannot resist being cast out by Jesus or in the name of Jesus. Merong napakalaking hiwaga at kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at kung saan ito humuhugot ng lakas na hindi kayang tanggihan ng masasamang espiritu kung sila'y pinalalayas ni Jesus o sa pangalan ni Jesus nang tamang gumamit ng pangalan ni Jesus. Mark 16:17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo. Sabi ni Jesus. Ang nananalig sa akin, bibigyan ng ganyang kapangyarihan. In my name, they will drive out demons. Now, evil spirits cannot prevail over Jesus. At ngayon, lalo nating tatangkaing buklatin ang katotohanan, bakit wala silang kapanapanalo kay Jesus. Colossians 2:15, in this way, He, meaning Jesus, disarmed the spiritual rulers and authorities. Tinanggalan niya, hinubaran niya ng kapangyarihan, ng armas, ang mga evil spirits. Evil spirits cannot overcome the power given by Jesus to believers. Evil spirits cannot hurt Jesus as believers.
Pero dapat totoong believer ka, hindi kunwari lang. Kasi merong nagpanggap noon. Parang may mga masasamang espiritu dyan, tapos sinabi niya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Paul, sa pangalan ng mga disciples, umalis ka dyan. Sabi ng spirit, si Jesus, kilala namin. Si Paul, yes. Ikaw, hindi ka namin kilala. Sa iyo kami titira. So, nilipatan sila. So, hindi ganun-ganun lang yun. Hindi yung dinadaan sa biro. Kailangan totoo sa puso mo na naniniwala ka talaga kay Jesus. At kung hindi ka naniniwalang totoo, bistado ka ng mga spirit. Alam nila yun. Luke 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Wala silang magagawa sa mga anak ng Diyos in the name of Jesus. 1 John 4:4, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you, the Most High God, is greater than the one who is in the world or the god of this world. People become vulnerable to demonic habitation or even possession because of their brokenness, guilt, and fear. Kahit mga psychiatrists, sasabihin nila, at ang mga talagang maaalam na spiritual counselors, sasabihin din nila, usually, pag na-possess, o kaya usually, pagka sobrang pumasok sa depression, yung wala ng kontrol sa sarili, may mga sintomas. Malungkot yan, o sobrang lungkot. Ang laki ng guilt trip niyan. Malaki ang takot niya, takot na takot. At ito ang ginagawa ng Jewish law sa mga tao. Dahil napaka-istrikto, napakataas, hindi naman maabot, napaka-ideal, hindi naman masunod, lahat tuloy ng nagpapailalim sa Jewish law ay nabubuhay sa guilt at kasunod noon, fear. At yung mga yon nagiging kandidato na ma-depress. At pag na-depress ka, nalungkot ka, na-guilty ka, sumihina ang iyong defenses, pinagsasamantalahan yun ng masasamang espiritu at maaari ka talagang salakayin o tirhan o iposes o guluhin. Now, hindi lahat ng akala nila napoposes, napoposes ka. Marami, clinically depressed lang. Walang espiritong involved. Meron naman kumisan, meron. But how can you tell? Kailangan, inaaral mo mabuti. Pero yes, bakit ang daming possess sa Israel? Sa ministry ni Jesus, ang dami-daming pinoposes ng mga diablo. Kasi nga, yung mga Jews, under the Jewish law, are living in constant fear of suffering, of punishment, of judgment. They live in constant guilt, constant self-destruction in the spirit. Kaya candidate sila. Kaya ang dami-daming nagiging possessed. At kahit ngayon sa modern times, psychiatry studies will tell you na napakaraming religious leaders are seeing psychiatrists. Kasi nga, ang taas-taas ng teaching nila, hindi naman nila nasusunod. Nananakot sila ng judgment, pero sila takot din. Yung mga standards ay pinapangaral nila, hindi rin naman nangyayari sa sarili ng buhay. So, nagkakaroon sila ng double personality. Nagkakaroon din sila ng fear. Fear na mabisto ng iba, na hindi pala sila ganun talaga kabanal. O kaya fear na maparusahan, fear na matanggal ng church dahil empleyado siya ng church, kung ano-ano. Kaya ang daming religious people are depressed, and many of them even get to the point of getting possessed. Kasi nga, mahina yung defenses. Mahirap kung i-possess ang spirit kung ikaw ay peaceful, rested, tahimik, trusting, happy. Kaya yun ang gusto ni Jesus. Sabi niya, come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Huwag kang magpagod sa iyong relihiyon kasi pag pagod na pagod ka, mapagsasamantalahan ka ng diablo. Para rin yung mga virus. Pag lagi kang pagod, lagi kang malungkot, lagi kang depressed, humihina ang iyong defense mechanisms. Humihina ang iyong immunity, nagiging candidate ka na matirhan ng mga virus. Kaya mahalaga ang tao, tahimik. Paano ka tatahimik kung under ka ng law na hindi mo naman talaga nasusunod at nagpe-pretend ka lang nasusunod mo? Paano ka matatahimik? Kaya ang dami-daming hirap na hirap ang loob. Awang-awa si Jesus sa mga relihiyosong Jews who are oppressed under the law. At yan ang one big na sumisira
nagpapagilty at nananakot the law. Oppression of the law brings this about. Matthew 23:4, they crush people with unbearable religious demands. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. May mga nagtatanong, Pastor, kailan po kaya tayo titigil mag-preaching on the law? On the Pharisees, bakit ka titigil? Yan nga, nagpapahirap sa mga tao at siguro mamamalat na tayo ng kauulit. Hindi pa naiintindihan ng lahat sabay-sabay, may naiiwan pa. May nakakaintindi pero mayroong hindi pa, mayroong konti pa. So iiwan na lang ba natin yung mga babagal makaunawa para mapag-usapan naman natin ay recipe ng paano gumawa ng siopaw. Mahalagang topic yan, hindi dapat pagsawaan. Kasi yan ang talagang ginyera ni Jesus. Yung demonic possession na ang pinanggagalingan ay depression, guilt, na ang pinanggagalingan ay inability to obey the impossible laws na nanggagaling sa teachers of the law and Pharisees. Yan ang tunay na kalaban. We've got to unmask the enemy. Sabi ng psychology and even psychiatry, some cross-sectional research suggests that certain life stressors may make highly religious people more vulnerable to depression. Ayan, hindi na religion na nagsasabi niyan. Science tells us that. Religion or spirituality could center on negative emotions of high-level guilt and remorse, feeling sorry and blame-worthy. The moment na kinonsider mo ang sarili mong blameworthy, masama ako, makasalanan ako, kailangan akong magdusa, tinatanggap ko ang anumang pag-alipusta at pagsampal at pagtapak nyo sa akin, the moment you position yourself in that configuration, you're inviting demonic habitation. Kasi bukas ka, tapos wala kang defense. Legalistic, judgmental, punitive religion is a rich breeding ground for this infection. Isolation, depression, vulnerability will invite demonic opportunism. Kaya gusto ni Jesus, tahimik ka, payapa ka, masaya ka. Pagka miserable, malungkot, natatakot, you open yourself to demonic colonization. Bigla kang magkakaroon ng informal settler right in the middle, in the center of your being. Balik sa kwento, yung lalaking pinuntahan ni Jesus. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Yun daw lalaking tinirhan ng masamang espiritu, nakatira na rin sa libingan. Siyempre, kung ano nangyayari sa loob, nangyayari din sa labas. Dahil ginawang libingan ng mga impacto ang kanyang kalooban, siya man nagtira na rin sa mga libingan. Ang inaalihan ng masamang espiritu ay nahihiwalay sa kapwa at sa lipunan. Again, enter the Jewish law na mahilig manghiwalay. Mahilig lumayo, mahilig magtakwil, mahilig magpalayo sa mga hindi desirable, sa mga hindi acceptable. Kaya once more, nagiging breeding ground for demonic possession or at least clinical depression yung kanilang religious climate. Separatist, squeamish religion could also isolate a person from social support systems. Hindi imposibleng makarinig hanggang ngayon na mga sariling ina o ama nagtatakwil ng anak na ang mga standards of lifestyle ay hindi katanggap-tanggap sa church ng ama o ng ina. Tatakwil kita anak, hindi pwede hindi kita takwil kasi officer ako sa church namin. Mapipintasan nila ako, matatanggal ako sa ministry, wala akong pakialam sa mga baggage mo, wala akong pakialam sa reality mo, sa problema mo, kailangan maganda ang image ko sa church, so itatakwil kita. Ang dami nun, nangyayari yun. Nagtatakwila ng ama, ng ina, ng anak, ng kapatid, ng asawa para maganda ang image sa church. Or, kahit pa nga sincerely naniniwala silang mali yung mga mahal nila sa buhay, itatakwil mo, itutulak mo palayo, gagawin mo siyang candidate na dapuan ng mga masasamang espiritu. Kung siseryosin niya ang pagtatakwil mo sa kanya. Isolation opens the door for weakness and for evil spirit habitation and possession. For psychological and psychiatric illnesses with symptoms of what religion calls possession. Dapat paghihiwalayin natin yung true spiritual possession at yung clinical depression. Pero magkakambal yan. There's a very thin line between the two. Mahirap kumisan malaman, unless expert ka, kung ano talaga ang sitwasyon ng tao. Pero pare-pareho ng pinanggagalingan. Lungkot, isolation, fear, guilt, lahat yan.
Individuals who live alone, sabi ng science, those who lack a healthy support system are prime candidates to suffer from depression and anxiety. And when you are depressed and anxious, can the evil spirits be far behind to take advantage of your weakness? Tuloy ang kwento, Mark 5. Hindi na siya yung possessed, maigapos, kahit tanikala pa ang gamitin. At bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Alam niyo, sa Arabian Peninsula, where Israel is, doon sa buong area na yan, yung geological formations dyan, makakita ka ng napakaraming maninipis na mga batong, ultimo, parang blade, parang kutsilyo. Mahihiwa mo talaga ang sarili mo using these stones. At marahil ito yung mga batong tinutukoy dito sa kwento. More than our interest on the bato, pakikita nyo na ang tinitirhan ng masamang espiritu, nagsiself-destruct, nagsasuffer, umiiyak, nananaghoy. At dahil umiiyak at nananaghoy at sinusugatan ng kanyang sarili, lalong natatakot sa kanyang mga tao, lalo siyang hinihiwalay. Lalo siyang hinihiwalay at itinatakoy, lalo siyang ibinubuyo na mahulog sa kamay ng mga espiritu. Now, evil spirits damage and destroy their host. Enter Jesus. Mark 5. Pagkababa sa bangka ni Jesus, malayo pa'y natanaw na nito si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Itong kinatatakutan na taong ito, natitira ng espiritu, hindi maigapos kahit ng tanikala. Nilalagot lang niyang parang papel ang mga kadena. Nung makita si Jesus, nagtatakbong palapit at sumamba. Mabuti pa siya. Kilala niya si Jesus. This means recognition of superior. Submission to the chain of authority, because later he will reveal that he is a legion. And it's a military term. A legion in those days would probably be composed of 5,000 to 6,000 men. Legion siya. But one thing with the military establishment is the chain of command. So when they see a superior, they salute. This spirit, or these spirits, saw Jesus and knelt down. Hindi nagsalute. Kung Roman officer lang yon, saludo. Pero si Jesus ang dumating, lumuhod. There's a great lesson here. It was surrender, meaning eventual obedience. Mark 5, sumigaw siya ng malakas. Kung noon nagsisisigaw siya ng mga nakakatakot na ungol, ito sigaw niya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Out of the mouth of spirits come the truth na si Jesus ay anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi lang ng basta Diyos, Diyos-Diyosan, ng God of the world, ng God of the system, pero kataas-taasang Diyos. Therefore, may kapangyarihan. May authority si Jesus over evil spirits because He is Son of God Most High. May authority siya at ito ay dahil si Jesus ang anak ng kataas-taasang Diyos na inireveal sa atin ng few surviving verses ng kataas-taasang Diyos na si El Elyon Elohim. Pag binasa nyo, lalo na ang Old Testament, in the names of God, Bible, hindi in English doon ang mga words referring to what are translated as God or Lord. Ibinigay in original Hebrew. Kaya madedetermine mo kung sino ang pinag-uusapan. Akala kasi natin, isa lang yung pinag-uusapang God na yan, na yung marami lang siyang title. Pero pag tinignan mo yung karakter, magkakaibang karakter. And it's a very interesting study. And you can see that only in the names of God Bible, unless you read the Hebrew Bible. Sa English kasi, pinakyaw lahat and translate as God. Meanwhile, ang mahalaga dito, si Jesus, as Son of the Most High, ay kilala ng spirits. Mark 5:7-8, another incident. As Jesus was saying, "You evil spirit, come out of this man." The man shouted loudly, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?
I beg you in God's name not to punish me. Sabi niya, the Most High God. And in God's name, don't punish me. Alam nila. Kilalanin natin ang sobrang underrated, the Most High God, whose name is revealed in some parts of the Bible that survived. Sa Genesis 14, itong si Abraham, nanalo sa digma, pumunta siya sa high priest called Melchizedek. Genesis 14, verse 18, when we read it in the Names of God Bible, sabi, Melchizedek was a priest of El Elyon. Mga kapatid ko, konting parts of Bible ang nag-survive na pangalan na El Elyon because many people tried to erase that from memory. Kaya, pag-aralan. Sa NIV, New International Version and Translation, Melchizedek was a priest of God Most High. You see, the New International Version translates the Hebrew El Elyon to God Most High. And you will always see that whenever there are translations that come from El Elyon. Hebrews 7:17, sabi niya, you are a priest forever in the way Melchizedek was a priest. No? So, napakahalagang isipin niya na sinabi, kung paano high priest na El Elyon, si Melchizedek, ganyan din si Jesus. High priest in the order of Melchizedek. Both the Melchizedek priesthood and the priesthood of Jesus is said to be a priesthood coming from the Most High God. Sa Names of God Bible, Genesis 14:19, sabi, blessed is Abram by El Elyon, maker of heaven and earth. Sa NIV, blessed be Abram by God Most High, a translation of El Elyon, creator of heaven and earth. Verse 20, blessed is El Elyon sa NIV, and praise be to God Most High. What are we trying to show? That many translations into English that say God Most High, when you go to the original Hebrew, ang sinasabi El Elyon. Named kung sino ang God Most High. So don't ever be confused. El Elyon means God Most High. The name of the Most High God is El Elyon. Yung iba, ano yun? Parang ngayon ko lang narinig. So basahin niyo yung Names of God Bible. Makikita niyo yan dyan. The name of the Father of Jesus, the Most High God, is El Elyon or sometimes Elyon Elohim. Hindi yan ang topic natin ngayon, but very interesting pag-aralan nyo yan. I-google nyo lang, mababasa nyo na yung mga ganyan. Elohim, El Elyon, ang dami-dami. Although meron din diyang mga questionable yung scholarship, magsala na lang kayo. Compare yung mga worthiness ng pinag-aaralan. Very interestingly, at the cross, Jesus called on His Father God before He died, as He was dying. Matthew 27:46. At buti na lang to, hindi translate into English. Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli. Some versions say, Eloi, Eloi. Pero parehong El ang simula nila. El. Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So yung El, ni Jesus, yun ang kanyang God and Father. Ang pangalan ng God and Father of Jesus is El. Sometimes given in full, El Elyon. Importante sa mga naniniwala kay Jesus na malaman yan. Kasi yun ang power. Sabi namang evil spirit, Son of the Most High God. Sabi nila, Son of El Elyon, don't punish me. Son of El Elyon, what have you to do with me? Please, do not punish me before the time. Psalm 57 verse 2, I call to Elohim Elyon to El. So you see the beauty of reading it in an untranslated version. Sa NIV, tinranslate yan, I cry to God, Most High, to God. So pag nakita yung word na God, El, Elyon. Meanwhile, pag nakakita mo yung word na Lord, it is an English translation of another name. And that is for you to research. Sa Psalm 78:35, they remembered that Elohim was their rock, that Elyon was their father. Sa NIV, they remembered that God was their rock and the Most High God was their Redeemer. Again, Elohim, translated as God.
Elyon translated as God Most High. Eto pa, nung pinuntahan ng anghel si Maria at sinabing magdadalang tao ka, Luke 1:30-32, you will conceive and give birth to a son, and you will call him Jesus. He will be very great and will be called Son of the Most High. Ibig sabihin, Jesus will be called Son of El Elyon. Very important to make such parallel readings. Jesus is called Son of the Most High God, therefore Son of El Elyon. Kung gayon, si Jesus ang may kapangyarihan over the God of this world, so-called the master of evil spirits. Si Jesus ang may kapangyarihan over evil spirits that disturb, damage, and destroy helpless people. Galatians 5:1, so Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Galatians call obedience to and submission to the law as slavery. Paul is very clear about his theology. Jesus came to set people free from the law, from slavery. So, don't get tied up again in being candidates to being broken and being under demonic power, because slavery to the law makes you very weak, makes you guilty, makes you sorry, makes you sad, makes you depressed, candidate for demonic oppression. Kaya galit na galit si Paul sa Judaizers. Sino ba yung mga Judaizers? Mababasa nyo yan sa Book of Acts. Book of Acts is the history of the early period of the church. May mga Judaizers doon, coming from the word Judah. Kasi mga pinupuntahan ni Paul, ng mga mission niya, malalayo sa Jerusalem, malalayo sa Judah, pinupuntahan ng mga very dedicated, conservative people who obey the law. At sinasabi nila, hindi sapat yan tinuturo ni Paul that you will be saved by grace. You have to obey the law. Hindi kayo masisave only by accepting the love of God. Kailangan kayong magpatuli. Kailangan kayong huwag kumain ito, huwag kayong kumain yan. Kaya ang tawag ni Paul doon, Judaizers. Sometimes, they are called the circumcision group because they always insist on circumcision. Galit dyan si Paul sa mga Judaizers na yan, sa circumcision group, at sa mga true and original backsliders. Usually, pagka hindi ka nag-o-obey sa law, tatawagin ka ng mga makalo na, ay, backslider ka. Ang original backslider ay yung umalis na sa law, lumipat sa grace, tapos bumabalik pa sa law. That was the original backsliding. Sa Acts 15, may record of the meeting that happened in Jerusalem. Pinagtatalo-talunan kung anong gagawin sa mga kinakain ng mga Gentiles na naging Christian, anong pwede nilang gawin at hindi. Then some believers, these are believers in Jesus, who belong to the party or the faction of the Pharisees, stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Tumayo. Anong malalaman natin dito? Na among the early Christians, may mga Pharisees na sumali. And though they profess faith in Jesus, ang ininsist naman nila ay yung law. Kabaligtaran nga ni Jesus yung law, kasi si Jesus love and grace, yung law, judgment, punishment, legalism. Pero sinasabi nila, kailangan na ang mga Gentile ay sumunod sa law of Moses. Gentiles should convert to the law, and the Jews who are in Jesus should stay under the law. Napakalinaw niyan. There was a great conflict between love and grace, law and punishment. Law or punishment, or forgiveness and grace. Yun ang number one na usapan noon. Ngayon, balik tayo sa kwento. Yung lumuhod itong man na ito, yung man possessed by spirits. Mark 5:7, sabi niya kay Jesus, ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Ibig sabihin, alam nilang kaya silang pahirapan ni Jesus kung iibigin. Sinabi niya ito sapagkat inutos na Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Kasi alam na niya yung pangalan ng ama ni Jesus, alam niya ang pangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus, anong pangalan mo? Pag ibinigay mo kasi yung pangalan mo, nagsusurrender ka, nagsasubmit ka. Kaya,
Malalaman natin na sa Bible may mga tinatanong ng pangalan, ayaw nila magbigay ng pangalan. Pero ito, sabi, anong pangalan mo? Sabi niya, batalyon or legion, sapagkat marami kami. Tugon niya, marami palang nakatira doon sa tao. Isang batalyon. And one battalion could be anywhere from 5 to 6,000. So hindi naman siguro exactly gano'n ang bilang nila, pero sa dami nila, ang tawag nila sa kanila ay batalyon. Maraming evil spirits sa Israel. Kitang-kita yan sa mga kwento. So yung mga, hoy, hali kayo. Mag-pilgrimage tayo sa Holy Land. Alam nyo kung anong daratnan nyo. Maraming evil spirits doon. Kitang-kita sa kwento. Acts 5:16, dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Kita nyo, another event of marami na namang pinahihirapan ng masasamang espiritu. Now, back to the story, Mark 5. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Sabi niya, umalis kayo dyan sa kanya. Ano ba pangalan nyo? Legion po, kasi ang dami namin. Pwede po ba? Huwag naman kami paalisin dito. At sila ay nakiusap na palipatin sa mga malapit lang na candidates. Again, luminga-linga kayo mga kapatid. Diba? Bakit kayo tumatawa dyan? Pinapalinga lang kayo eh. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, papasukin mo na lang kami sa mga baboy, please. Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. The evil spirits have no abode or place of their own. Wala talaga sila na sariling kanila. Matthew 12:43-45 sa pagpapatuloy, and I like you to be a little bit more contemplative, discerning. Parallel this story and this part of the story with parts of world history. Kasi ang mga turo ni Jesus pwedeng maraming meaning. Parang kakanin na sapin-sapin, maraming layer. It belongs to the same kakanin, pero maraming layer. So ang mga isang kwentong ganyan, pwedeng maraming ways to read it. Sabi ng Mateo 12:43-45, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, so pag lumabas sila, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. So lalabas ka, maghahanap ka ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanan ng aking pinanggalingan. I shall return. Pagbalik niya, at makita itong walang laman, o parang walang laman, kayang-kaya niya uling tirahan, malinis at maayos, aalis muna siya at magpapasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. At papasok sila sabay-sabay at maninirahan doon. Pag bumalik siya, sabi niya, uy, pwede pa palang balikan ito. Kayang balikan. Pupunta muna siya sa kanyang mga katulad, magre-recruit siya ng mga kasama, tara kayong lahat, lumipat tayo doon sabay-sabay. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan, yung sinasalakay nila, ay mas masama pa kaysa dati. At sabi ni Jesus, ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Hanapan ng parallels sa world history. These spirits would inhabit any available and weak host. James 4:7, sabi niya, resist the devil and he will free from you. Ang kailangan, kung ayaw mong tirhan ka ng mga espiritong ito, resistance. It is important. Mark 5, ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. 2,000, more or less, na baboy itong pinag-uusapan natin. So, nagsiksik sa kanila isang batalyon. So, siguro sa isang baboy, more than 1, yung more than 2, more than 3, yung mga nagsama-sama mga spirit. Kasi, pinaghati-hatian nila yung mga baboy. Nawalan sila ng kontrol sa sarili at nangahulog sila sa banging matarik
into the water below, at sila ay nangalunod. Yung tao, palibasa tao yun, malakas ang kanyang panlaban, hindi naman siya dumating sa ganung punto. Pero yung mga baboy, mas mahina siguro ang kanilang panlaban, kaya hindi nila nakayanan. Nangamatay sila. Ang dapuan ng mga espiritong ito, napapahamak. Anong espiritu ang mga nais dumapo sa atin? Sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong magulang. Kasi nandiyan pa sila. Gustong-gusto nga nila sa earth, di ba? So, nagkalat yan. Para yung virus, para yung germs, nandyan. Kailangan strong resistance mo. Kailangan may mga booster ka, mga vitamins. Kailangan malakas ang iyong katawan. In a spiritual way, may katumbasyon. Dapat hindi ka nila kaya-kayanin. John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ito yung espiritu at yung mga kamag-anak ng espiritong ito. Sabi ni Jesus na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya gusto ni Jesus palayain yung mga tao who are candidates to such possession. Sino ang magnanakaw? Kilalanin para maiwasan. Mark 5, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig pook ang mga pangyayari. Kaya ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. So sumausaw na yung marami sa kwento. Dati si Jesus lang at saka yung taong yon. Ngayon ang dami nang sumali sa kwento. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino na ang isip, at sila'y natakot. Jesus' gives deliverance, healing, comfort, peace, serenity, and rest. Nakabihis na daw yung lalaki, so kanina hubad. Hindi ba marami pagka nawawala ng sariling bait, naguhubad, naglalakad sa kalsadang hubad, kasi wala silang control sa sarili. It is also a sign of grave depression. Yung naguhubad na lamang ng kahit sa mga maling lugar. So, siya ay nakaupo, ibig sabihin, nakapahinga na, hindi na siya nag-iikot, hindi na siya parang wawatusin na talsik dito, talsik doon. Napayapa, napaupo. Kasi sabi ni Jesus, I'll give you rest. Nawala yung pagkabalisa. Alam niyo sa buhay, pag nakakita ka ng isang taong nakaupo sa tabi ng pool, humihitit ng buko through a straw, tahimik siguro ang buhay noon at that moment. Kasi mahirap gawin yun kung naliligalig ka. Mahirap mag-straw ng buko kung iniisip mo yung asawa mo, may ibang nakakalong. Sigurado tatayo ka at baka ihagis mo yung buko. Mahirap mag-relax pagka ang kalooban mo magulo. Kaya mga kapatid, pag nakakakita kayo nang nagre-relax, huwag nyo naman silang guluhin. Hayaan nyo silang magkaroon ng moment. Kasi baka mamaya, ang tagal na nilang hindi gano'n. Minsan nagsaya yung tao na inggit pakit na inis. Hayaan nyo sila. So, nakadamit na siya, so dati hubad, at matino na ang isip, dati baliw-baliw. Sana ang sabihin ng mga tao, ay salamat sa Diyos. No, natakot sila. Anong nakakatakot? Na nakita mo na ang isang tao ay nakaupo imbes na babalisa, nakadamit imbes hubad, at matino na ang isip, unless kamag-anak ka ng mga evil spirit. Natatakot ka kay Jesus, baka pati ikaw palayasin. Baka pati ikaw paupuin, ayaw mo umupo. Baka damitan ka, gusto mo hubad-hubad ka. Baka patinuin ang isip mo, gusto mo baliw-baliw ka. Kaya ka matatakot. Sino ang natatakot sa Jesus-ness? Bakit ka matatakot kay Jesus-ness kung matino ka? Ang ginagawa ni Jesus, pinapatahimik ka, pinapapayapa, binibigyan ka ng pag-ibig, kapatawaran. Matatakot ka lang kung ikaw yung nasa kabilang partido. Na ang gusto mo maghari, yung gulo ng isip, kabaliwan, parusa, pag-aaway-away, galit-galit. Natakot sila, in other words. Luke 7:21, at that very time, Jesus cured many people of their diseases, illnesses, and evil spirits. And he restored sight to many who were blind. John 14:27, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give
is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Nakatanggap ka naman ng regalo, biglang nagbigay sa'yo ng peace, liban na lang cheque. So guys, salamat, may mga pambayad na ako. Pero si Jesus, ang ibinibigay niya peace. Ayaw tanggapin ng iba. Binibigyan na ng grace, no, gusto namin law. Binibigyan ng forgiveness, no, gusto ko judgment. Ayaw magpahinga kasi deranged. May liko, may lihis sa isip na damage ng espiritu. So, yung title natin kanina, diba? Be free from them, meaning evil spirits, from illegal occupants in your heart and in your mind. Be free from fear. Pero natakot palalo ang mga nakakita sa Jesus power, so kailangan tayong mag-review. Saan ba dapat matakot at saan dapat yumakap? Bakit natatakot yung iba kay Jesus o sa ginagawa ni Jesus? 2 Corinthians 4:4. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. So ang nabubulag lang ni Satanas yung hindi naniniwala kay Jesus, sa message ni Jesus na love and grace of the Father, the God Most High, El Elyon. They are unable to see the glorious light of the good news. Ano yung good news? Love and grace, forgiveness, kindness, rest. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Bakit? Ba't hindi nila ma-appreciate si Christ, who is the exact likeness of God? Kasi may iba silang God. Kasi yung God nila, mayroong ibang image at hindi yun ang image ni Christ. Yung God nila, may ibang turo at hindi yun ang turo ni Christ. Kaya ayaw nila kay Jesus. Hindi yun mahirap malaman. Mark 5, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Alis Jesusness, stay law, and Pharisees. Yun ang pinagpipilian. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Anong isang possible cultural meaning nito? Isama niyo na po ako, kayo na ang aking new master and owner. Dati, master ko yung mga spirito, owner ko yung mga spirito, pero pinalaya niyo na ako sa kanya, therefore, kayo na ang kapalit na master. Ngunit, hindi pumayag si Jesus. In other words, sabi ni Jesus, be free from them and even from me. Yan ang title natin. You may fill your blank. Be free from them and be free even from me. Hindi ko mo pinalaya kita. Pinaalis ko ang mga espiritong yan sa buhay mo. Ngayon, bubuntot ka na lang sa akin. Sabi niya, go home and get a life. Ang tagal-tagal mo nang hindi nagkaroon ng life, nakatira ka dyan sa libingan, hinihiwa-hiwa mo ang sarili mo. Ngayong malaya ka na, live your life. You don't need to always be at my side as a slave, as a servant, be free. So sabi, be free from them and even from me. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be absolutely free. Yan ating opening verse, kaya alam nyo, malapit na mag-closing. Umikot lang tayo. Di ba? So if the Son sets you free, you will be free indeed. Hindi tulad ng iba dyan. Sino yung iba? Ganito. Kami ang nagpatanggap, nagpa-born again sa'yo. Amin ka na. Kami ang nagbaptize sa'yo. Amin ka na. Kami ang inaniban mo. Amin ka na for life. Kasama ang bulsa mo. Ibang-iba si Jesus. Sabi ng tao, isama niyo na lang ako. Sabi niya, hindi mo kailangan gawin yan. I'm setting you free even from me. Get a life. Mark 5, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, imbes buntot ka sa akin, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. So, binigyan man siya ng gawain, ito ay sa kanyang sariling social sphere, sa kanyang pamilya, sa kanyang barangay, kasi siguro marami pang ibang possessed doon. Marami pang ibang nagdurusa doon na kailangan niyang sabihan din, mahabagin ang Diyos.
Fake news ang lagi nating nadidinig na magagalitin ang Diyos. Laging bugnot ang Diyos. Laging nagpaparusa ang Diyos. No, ibang Diyos yun. Ang Diyos ni Jesus, ang Ama ni Jesus, the Most High God, is loving and will set you free. So to the man, sabi ni Jesus, almost, tell your kamag-anaks what God did for you that they didn't do. Ano-ano yon? Pinuntahan, sinadya siya na siyang dapat din nating gawin sa iba. Nahabag sa kanya na siyang dapat din nating gawin sa iba, hindi itulak sila, tumira ka na lang sa libingan, we don't want to see you, we don't want to see the trouble, get out of our lives. Kinausap siya na siyang ginawa ni Jesus at dapat din nating gawin sa mga outcast, sa mga ipinupwera, sa mga pinandidirihan. Pinalaya siya na siya din nating dapat gawin. Hindi yung sumali sa atin, sa ating prayer group, sa ating Bible study group, sa ating church, tapos akala mo property na natin siya, kinokontrol mo na ang lahat sa buhay niya, at hindi na siya pwedeng makinig o umaten sa iba. Hindi yun ginawa ni Jesus. Sabi niya, no. Umuwi ka. Get a life. Ni-restore siya na siyang dapat nating gawin sa iba. Pinalaya siya, part 2, pati kay Jesus, we should set people free even from ourselves. Yung hindi may utang na loob lang sa'yo, biglang wala na siyang karapatan, hindi siya makapag-desisyon, wala na siyang magawang gusto niya, pati o-orderin nyo sa Chinese restaurant, ikaw kasi may utang na loob siya sa'yo. Set people free, whatever it means. Jesus sets free from oppressors, even from himself, the liberator. Hindi niya inangkin, pinasunod, pinasama, inalipin yung tao. Pwedeng-pwede naman dahil nagvo-volunteer na nga. Hindi niya pinalaya from the evil spirits para lang bihagin at sarilinin niya. So ang talagang pamagat ng ating pag-aaral, be free from them and even from me. How loving, how nice, how sweet. At dapat ganun din tayo. So, sabi ni Jesus, edi gawin, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namaangha ang lahat ng narinig yon. Kamangha-mangha na siya ipinalaya mula sa masasamang espiritu at kamangha-mangha na matapos siyang palayain ay pinalaya din siya to get a life. Hindi siya binihag, hindi siya inangkin, hindi siya kinanya-kanya. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito sa buhay natin? Salamat Panginoon dahil kayo maraming pwedeng ituro. Sa sandali ng pananahimik mga kapatid, huwag magmadali, pag-isip-isipan, ano ang mga implikasyon ng kwentong ito sa inyong buhay. God, finish the message for today. Speak to everyone.